Ang maskara ng komedya at trahedya ay karaniwang nagre-representa ng teatro at iba't ibang sining paggawa. Isang nakatawa at isang umiiyak. Iconic nitong isinasalarawan ang nangyayari sa entablado sa mga nagaganap dito at lingid sa mga manonood ay lihim na nararanasan din ng mga gumaganap. Ngayon sa Profile Overseas Diaries ay ibabahagi namin sa inyo ang kwento ni Reds Andrade na mas kilala sa kanyang mga fans na si Jaya Gaya, isang komedyante, guro at advocate sa pagsusulong ng LGBTQ rights at ang kanyang pakikipagsapalaran sa entablado ng buhay na puno ng kasiyahan at sakit habang nagpapakatatag upang maisakatuparan ang isang pangako sa sarili. Welcome, ako si Dong Robles. Teacher by day, comedian by night. Ito ang uri ng buhay na pinili ni Reg para tuparin ang isang pangako sa kanyang sarili. Hindi man madali pero niyakap niya ito at pinagbuti at ginawang sariling kanya. Para kay Reg, ang edukasyon ay karapatan ng lahat, lalo na ng mga taong walang access sa formal schooling at hindi dapat nakakahon sa isang regular na classroom. Isang paninindigan na nagtulak sa kanya upang piliin na makapagturo sa isang Alternative Learning System o ang ALS. Nag-graduate ako ng double degree, Bachelor of Education and Bachelor of Secondary Education, major in General Science. Pero ang ultimate purpose ko bakit ako pumasok as a teacher sa education, kasi gusto kong magturo yung ALS na tinatawag, yung Alternative Learning System. Yun yung pinaka-ultimate goal. Kasi magturo ako, gusto ko yung makabuluhan, yung pagiging teacher. Ayoko sa mga urban area magturo. Yung pangarap ko as a teacher is yung umakyat ng bundok, tumawid ng mga rivers, aabutin ko yung mga doon. All ages yung gusto ko turuan. Actually, nag-goal nga ako noon na at pag-graduate ng college, gusto ko, ganito na ako, iba yung prinsipyo ko. Gusto ko na ma-hit yung goal ko na yon. Gusto ko marating kung ano yung gusto ko marating. Tapos kung yung sa teaching profession, gusto ko talaga, doon ko siya na-size up ng high school pa lang ako. Sabi ko, I really wanted to be a teacher, pero ito yung gusto ko. Gusto ko yung alternative learning system na program. Kasi parang gusto ko yung kung anong meron ako, gusto ko ma-share sa kanila. Kasi iba kapag nasa city ka nasa urban area ka, ibang-ibang. Sabi ko, gusto ko may maiiwan akong legacy. May pinsan ako na talagang so nakikita ko, umuuwi sa sobrang tuwa, na-inspire niya yung mga estudyante niya, may mga matatanda na pag uuwi siya sa bahay nila sa bayan, may nagpapadala ng gulay, ng kamote. Sabi ko, ang ganda ng ganyan. Sabi ko, yung napakasimple ng buhay, yet napaka-meaningful. Sabi ko, eto yung talagang efficient, effective teacher ka talaga, sabi ko. At saka kahit yung matanda, kahit yung bata, mabigyan mo ng leksyon sa buhay yan. At sabi ko, this is a lifelong legacy na, uy, teacher, thank you sa mga learnings. Thank you sa ganyan. Ayan yung gusto kong makita ng mga tao na naging bahagi sa akin na, ayan si Teacher Reg, na ayan siya. Pero, out of nowhere, hindi ko alam na yung may iba pa palang landas na daraan sa buhay ko. Tubong Tacloban at pinakamatanda sa siyam na magkakapatid na aalala pa rin ni Reg na ang kanyang naging kabataan ay malungkot at puno ng galit at pagkasuklam sa kanyang madrasta. At dahil sa inaalala niya ang damdamin niya sa kanyang stepmother, ay pinili niya na umalis na lang nang walang bit-bit kundi ang sama ng loob at ang pangako na babalik upang magiganti. Masalimuot yung pinagdaanan ko sa buhay.
masalimuot in a sense na medyo galing kasi ako sa broken family. So, hindi ganun kadali compare sa ordinaryong magandang litrato ng isang pamilya. Medyo yung litrato ng pamilya sa akin is watak-watak. So, hinanap ko yung sarili ko, hinanap ko yung buhay ko. Mula nung pag-college ko hanggang sa naging ganito ako, never akong naging malapit sa pamilya ko. Yung kahirapan sa akin kasi, yung tinatawag na, kasi I have a stepmother. So, wala na kasi yung totoo kong ina. So, to have a stepmother in the real sense of life, medyo naging iba kasi yung treatment sa akin. So, naging iba yung pagtanggap sa akin. Hanggang sa na-push ako sa limit ko na umalis na lang sa bahay para ibigay yung kaligayahan ng papa ko sa piling ng asawa niya. Kasi sabi ko, hindi naman magiging masaya siguro si papa na nandyan kaming dalawa, or nakikita ko yung tatay ko na hindi masaya na lagi kami nag-aaway. So, para naman maramdaman niya yung totoong kasiyahan sa asawa niya, ako na lang yung lalayo. Ilan taon? I was 17. First year college na ako. Pagkatapos nagpakalayo-layo ako, actually medyo nakaka-trauma na nagiganti kasi ako yung parang nagtanim ako ng galit. Umalis ako, hindi na ako nagpaalam. Nawala ako ng matagal na panahon kahit sa mga anak ko, sa mga classmates ko, mga kulit ko. Wala. Tinanggal ko yung contacts na yun. Kaya sabi ko, gusto ko mag-focus muna sa buhay. Pero sabi ko, babalik ako. Babalik ako na medyo may resulta. Naging isang stand-up comedian si Reds na mga sumunod na taon at nakilala sa Leyte bilang si Jaya Gaya dahil sa pag-impersonate niya kay Jaya na isang popular na singer at regular na host ng Itbulaga. Aminado si Reds na hindi madaling trabaho ang magpatawa sa ibabaw ng entablado habang may kinikim-kim na sakit sa loob na tila baga kinakailangang magsuot ng maskara para itago ang trahedyang pinagdaraanan niya. I remember, nung high school ako, touch na ako. Yung parang may innate characteristic ako na magpatawa. Pero hindi ko inisip talaga yan na darating siya sa puntong eto na, sa kung ano ako ngayon. Nangyari lang yan siguro sometime late 90s, pa 2000 na yun eh. Okay. Kasi 2000 ako nag-start. May friend lang ako na sinama lang ako sa bar. Okay. Pagkatapos, parang sing-along bar na may mga stand-up comedian sa loob. O sa late ito nangyari. Pagkatapos, nag-guest jamming lang ako sa kanila. Tapos all of a sudden, yung mga tao nag-enjoy. Okay. Tapos parang lumabas lang yung lesa, yung natural na ako. Pag-upo ko, pagbalik ko ng upuan, sabi nila, oh, may talent yan. Gusto mo mag-apply dito, mag-audition? Sabi ko, oh, sige, why not? Give it a try. Pero nag-aaral na rin ako noon. From year 2000 hanggang ngayon. Nagduro-diretso na yung career na yun. Naglipat-lipat ng ibang bar, naglipat-lipat hanggang sa naging kilala rin host. Ayun na talaga yung naging bread and butter ko for more than 2 decades nang. So labas ako sa stage as if parang wala lang nangyayari. Alam mo yung hirap, yung kinokontrol mo yung emotion mo na bibigay ka. Kasi alam nila yung nangyayari yung sa management. Alam nila yung pinagdadaanan ko. Hindi ko maipakita sa crowd na alam yung pinagdadaanan ko ngayon. Sabi ko, ang hirap. Pero sabi ko, trabaho ko. Gawin ko lang yung trabaho ko. 1 oras lang naman eh. As if nag-pretend ako, kahit gaano ang bigat, pero yung pag-control mo sa emotion, grabe. Pinilit ko matapos yung 1 oras na yan as if na parang wala lang ako pinagdaanan. After 1 hour, pagbalik ko ng dressing room, naglapitan pumunta yung mga manager, yung may-ari, iniyakap ako. Sabi, ang lakas mo. Sabi, believe ako sa'yo.
Doon ako, group, paiyakin niyo. Sabi ko, paiyakin niyo ako ngayon. Gusto ko iyak. Sabi ko, ganito pala yung buhay ng isang komedyante. Sabi ko, napaka-ironic, no? Nagpapatawa ka ng tao, nagbibigay ka ng kasiyahan, tinatanggal mo yung problema ng mga tao. Pero sarili mo, hindi mo matanggal yung sarili mong problema. Kaya sabi ko, mula doon, yung everyday na life na yon, yung mga learnings na yun na na-experience ko sa buhay, yun yung ginagamit kong weapon. Sabi ko, I need to gain strength from this. Gusto ko makuha doon ng inspiration na ipapasok ko sa iba. Na ang problema nandyan. Meron tayong pagdadaanan na napakahirap na it's like an unimaginable disaster, pero we need to find joy. Sabi ko, isa ako sa example na yun. I am a substantial evidence na kaya natin gawan mo ng paraan. Yung pinagdadaanan mo ngayon, i-shift mo yan na magkaroon ka ng joy. Papaangat na sana ang kanyang karir sa pagiging komedyante nang isang malaking delubyo ang humampas sa lalawigan. Isang super typhoon na sumira sa mga bayan at syudad. Malubha at hindi maisasalarawan ang naging epekto nito. Libo-libong buhay ang nawala. Nasira ang mga ari-arian at ang taniman na nilamon ng tsunami at nag-iwan ng kawalan sa mga tao. Ang trahedyang ito ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo na mag-mobilize upang tumulong, at ang parehong trahedya ring ito ang nagbukas ng oportunidad para kay Reds sa isang panibagong karera bilang isang aktor. If you will remember Typhoon Yolanda, ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. So that happens 2013. Ang daming foreigner sa isla ng Samar. Samar and Leyte. So during that time, si Yolanda was November 8, mga December, mga second week ng December, performer na ako matagal na akong performer sa probinsya. It so happened na may isang foreigner na pumasok doon sa bar. May isa, not knowing na director pala siya. So, inobserbahan niya lang ako. Tapos, parang nag-i-enjoy siya. Tapos, nakitaan niya ako ng, according to him, na parang may unique characteristic ang taong ito. And so, after the performance, kinuha niya yung contact details ko. Tapos, nawala sa isip niya after how many years. Pero, naging mag-friend kami sa Facebook. Tapos sometime in 2018, nag-post ako sa Facebook ko, dumaan sa wall niya. Sabi niya, I've been looking this tao na yan. So, i-message niya ako. Doon nag-umpisa yung communication. Doon na, and the rest is history. Sabi niya, I would like to offer a project with you na sana hindi mo tanggihan. So, nagkaroon kami ng brainstorming. And then sabi ko, okay. Signing ng contract, tapos initial payment. Asog ang titulo ng pinagbidang pelikula ni Reg, at ayon sa kanya, ang buong istorya ay tila nagsasalamin kung sino siya at ano ang kanyang mga ipinaglalaban. Asog, isang malalim na Visayan literature siya, nang ibig sabihin niya is manggagamot. Mga lalaki na mga babaylan na manggagamot. Okay. Pero sa modernong panahon, si Asog ay isang description ng bakla. Okay. So, si Asog pala ay bakla sa modernong panahon. So, as bakla, doon humugot sa istorya. Teacher sa araw, entertainer sa gabi, which is my life story. At kumonekta ako sa mga iba't ibang mukha sa lipunan. Nandun na ngayon yung survivors ng Typhoon Yolanda, may mga na red tag, ganun, at may iba pang mga sense. So basically, it's a story of climate change, LGBT, ganun. Maraming learning sa atin. Umikot na ang pelikulang Asog sa ilang bahagi ng Europa, at ngayong 2025 ay ipapalabas na ito sa mga piling lugar sa Amerika. Actually, ngayon, pagtouch ng 2025, pwede na itong
makita mostly sa mga states ng Amerika. O sa lalabas na siya sa Amerika. Pero just last week tapos na siya sa Europe. O sa Asia pa lang ang hindi na ano. And Bakit sa iyo? sa Asia parang wala pa yata. Hindi pa i-work out pa lang ng director namin. So tapos na siya sa Europe and then it's coming to the United States of America and hopefully tumawid na siya ng Asia. Na-screen na siya sa Tribeca Festival, nakakuha na siya ng award sa Hollywood. Ang dami niya ng award na nakuha, na naiuwi na itong pelikula na ito. Matagumpay sa kanyang karera at may sapat na pera, iniisip ni Reg na panahon na upang isakatuparan ang kanyang plano na magiganti sa kanyang madrasta at balikan ang kanyang pamilya. Ito na ang panahon na matagal niyang hinihintay sa kanyang buhay at lasapin ang oras ng kanyang paghihiganti. Ngunit siya'y nagkamali. After how many years? More than 10 years. Pagbalik ko doon, nakaplano na rin ako. Kasama na yung paghihiganti. Matindi kasi yung, yung naging pagtanim ko ng galit. Sabi ko, pag magkapera ako, babalik ako sa bahay. For the longest years, 10 years, na nawala ako. So, eto na, nagkaroon ako ng connection sa Japan kasi mga naging barkada ko, mga Japanera. So, nagtulong-tulong na kami. Hanggang sa nagtulungan na rin nila ako. Hanggang sa nakapag-work din ako sa affiliated na Japanese embassy. Di nagkapera ako. So, bumalik na ako. May pera na ako. After 10 years, alam mo, yung nakaplano na ako na eto pera ibibigay ko sa kanila. Eto yung pera isa-shopping ko sila. Eto yung pera isasampal ko ngayon. Yung sa stepmother ko. Kasi yun yung ano ko eh. At saka, siya mismo sinabihan ko, babalik ako, may pera ako. Pero nung dumating na yung stepmother ko, nayayakap na siya sa akin. Yumakap siya sa akin, pagyakap niya sa akin, ayun, hawak ko na yung envelope na may pera kasi yun na nga, isasampal ko na. Pagyakap niya sa akin, alam mo yung parang pinitik bigla yung puso mo. May bumulong sa isip ko na, kalimutan mo na nakaraan, magpatawad ka. Sabi ko, shit. Sa hirap na pinagdaanan ko sa buhay, eto lang yung sasabihin mo sa akin, magpatawad ka. Napaka-unfair mo naman. Parang ang hirap, ang hirap i-absorb, pero parang natulala ako habang niyayakap ako na kalimutan natin nakaraan, eto ganyan, bla bla bla. Sabi ko, sige, sabi ko, Lord, sabi ko, bakit naman ganito? Sabi ko, ang daya. Ang daya kasi, grabe na paghihirap na yung hiya mo, kinain mo na para lang mabuhay. Alam mo yun, nasa survival of the fittest ka na. Sabi ko, hindi ko naman dapat danasin to kasi engineer yung tatay ko. Dapat sa marangyang eskwela na ako nakapag-aral. Gusto ko sana sabihin sa kanya, pa, hindi mo alam kung ano yung mga sakripisyo na ginawa ko sa buhay. Sa buhay, sabi ko, ang hirap na pinagdaanan ko, pero hindi mo alam yon. Kasi sabi ko, mahal kita. Ayokong mahati ang pagmamahal mo sa amin at saka sa asawa mo. So, kaya ako na lang yung nagparaya. Pero wala kang alam kung gaano ako kumain ng noodles, agahan, tanghalian at saka gagawin isang peraso para mapagkasya ko. Wala kang alam kung paano ako pumunta sa mga kaibigan, makatapos ng isang semester, 2 linggo sa isang kaibigan, lipat sa isang kaibigan, magpaalila para matapos yung semester na yon. Wala kang alam kung paano ako maglakad kasi wala akong pamasahe. Mismo yung nagtiklop luhod na sabi ko, mga matatanda na tayo, kalimutan na natin yan. Gusto ko na maranasan ngayon yung totoong kaligayahan na galing sa pamilya. So, may kasalanan ako sa'yo, may kasalanan ka sa akin. Ibaliwala na natin yan. Tapos, start tayo ulit ngayon. Tapos, mula doon na kami na-close na yung chapter sa limot na yun. Sa ngayon ay malinaw ang gustong gawin ni Reg para sa hinaharap. Aminado din si Reg na mas higit lalong kailangan niya ng gabay ng may kapal
para maisakatuparan ang pinili niyang advokasya sa ngayon. Kahit ganito yung personality ko na being LGBT, may takot kasi ako tapos aware kasi ako sa Bible. So lagi ako humingi ng guidance na, Panginoon, makasalanan ako, alam ko yan, ina-acknowledge ko yan. Pero kayo na yung bahala na kayo na yung bahala na mag-redirect ng buhay ko. Kasi nahihirapan ako eh. Hindi ko kaya kung sa akin yung iaasa. Make my life something worthwhile to live for. Sabi ko, tanggalin mo yung galit sa akin. Wag mo akong bigyan ng opportunity na magtanim ng galit sa kapwa. Mayroon pa akong gusto marating pero not just for myself. Kasi ngayon tinitingnan ko yung sarili ko na I'm living not for myself alone, but for everybody who need my help. Sabi ko, ayan yung advocate. Kaya ngayon, nag-create ako nag-attach ako sa mga big community, na para sabi ko, as member of LGBT, na magkaroon ng sense. Ang mga katulad namin sa lipunan, magkaroon ng saysay na hindi lang kami basta LGBT, kasi we are prone to discrimination. I can be a teacher in real life. Which is, yun din ang ginagawa ko ngayon. Kahit na wala ako sa classroom, yung mga taong nakapalibot sa akin, I give them wisdom, tinutulungan ko sila. Nagsusupport din ako. Actually, lumalabas ako ng bahay, may mga pinupunteriya ako na tao, kumusta, ang kalagayan ng ganyan. Kung ano yung pwede ko maitulong sa kanila. Once in my life, naging makabuluhan yung existence ko dito sa mundo. Ito yung legacy na gusto kong mangyari. Na yung at least may isang Jaya na nag-exist. So ngayon, pinipilit ko ngayon na kumonek na kung saan-saan para lang ma-connect ko doon, makatulong ako sa mga underprivileged. Masasabi ngang nakamit na ni Reds ang kanyang mga pangarap. Aniya, bagamat nakikita na niya ang kislap ng bituin sa kanyang buhay, mas magiging masaya sana siya kung nabubuhay pa ang kanyang ama. Para sana mas maipadaman niya ang labis na pagmamahal sa magulang at pagiging isang anak. At narito ang simpleng tagubilin ni Reds sa mga nagnanais pa maimbulog ang karir sa mundo ng komedya. Sa mga nangangarap, hindi masama mangarap, at wag mong papatayin yung pangarap na yan. Gawin mo lang siya ng buong puso, kasi darating at darating yan eh. Tapos lagi yung laging guidance sa taas. Tsaka maniwala ka sa sarili mo. May pagdadaanan ka na hirap, kasi hindi naman napaka-perfect ng daanan na yan eh. Marami kang pagdadaanan. Ayan ay dapat mo lang paghandaan. Dapat handa ka sa mga rocky road na dadaan sa iyo. Kasi kung gusto mo maabot yung destination na yan, kahit anuman ang balakin na dumaan sa iyo, mararating at mararating mo yun kapag may tiyaga ka lang. Basta huwag mong tanggalin ang pagmamahal sa kahit anuman na ginagawa mo, ilagay mong pagmamahal, ilagay mo ang sinseridad, at higit sa lahat, huwag mong alisin ang Panginoon sa puso mo. Hindi tayo perfecto, pero pwede tayong maging ehemplo sa ating kapwa. Manalig lang tayo. Oo. Hindi masama mangarap. Let's keep on dreaming. Malay mo, nandiyan na yan. Ang kontradiksyon ng buhay ay lubhang nakakapagpalito sa atin. Ito ang mga banggaan at labanan ng mga ninanais kontra sa mga pinahalagahan natin na nararamdaman natin sa ating mga sarili. Sana nga lamang ay matuto tayo sa mga kontradiksyon na ito at makakuha ng ganansya sa mga ito. Ito ay pinatunayan ni Reds, at dahil dito ay saludo sa kanya ang Profile Overseas Diaries. Hinahangad namin ang marami pa niyang tagumpay, kaakibat ang isang panalangin
na sana'y ipagpatuloy niya ang pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Sana'y nakapagbigay ng inspirasyon ang istoryang ibinahagi namin sa inyo. Nais naming imbitahan ang mga kababayan natin na naninirahan sa abroad na ibahagi ang sarili nilang istorya. Mag-email lang sa pmmausa22@gmail.com. Mapapanood nyo rin ang iba pa naming mga kwento sa aming YouTube channel. I-type lang ang Profile Overseas Diaries. At kung nais ninyong makatanggap ng mga latest update sa aming mga bagong istorya, pindutin lamang ang like and subscription button. Isama nyo na rin ang notification button sa inyong pipindutin. Maaari nyo rin i-share ang aming istorya sa inyong mga kaibigan para magbigay ng pag-ibig at inspirasyon. Muli, ako si Dong Robles at ito ang Profile Overseas Diaries.